Okay mga sir, magandang araw. So meron tayong konting update sa ating 4-in-1 car wash timer. So yung focus natin sa video na to is only for updates. So yung mga previous versions, yung mga previous features nandun pa rin. Yung i-discuss natin ngayon is yung mga additional lang, yung mga nadagdag for yung mga improvements na ginawa natin. So kung mapapansin nyo, meron na tayong ibinalik natin yung vendor name. So, meron tayong 20 characters maximum na vendor name. Pwede nyo ilagay kahit anong name na gusto nyo ilagay dyan. Tapos, meron tayong display configuration. So, ngayon, pwede na tayong mamili kung ano yung display na gusto natin i-activate. Either LCD or 7 segment. So, dati, hindi nagkasya yung ating 4-in-1 kasi masyadong maraming characters or masyadong maraming channel. Hindi na siya nagkasya sa 20 by 4. So, ang ginawa ko, nakakita ko ng LCD na mas malaki, which is 128 by 64 na LCD. So, pinagkasya natin itong 4-in-1 channel car wash. So, at least ngayon, pwede na tayong mamili LCD or 7 segment. So, yung mga vendor names, saka yung mga process names, channel names, available lang siya sa LCD. So, hindi natin siya makikita sa 7 segment na display. So, dito sa channel 1, meron tayong pressure wash or water. Depende sa inyo kung anong ilalagay nyo dito. Basta maximum is 10 characters. So, the rest, ganun pa rin. Tapos, meron tayong na-add dito na Telegram. Okay. So, itong Telegram natin, ito yung ating mga variables na kailangan i-provide. Token, tsaka yung chat ID. So, dati, yung monitoring natin is via email lang, no? So, hindi siya on demand. Kailangan natin i-schedule kung kailan natin gustong mag-send ng report yung ating car wash, yung ating vendor. Kailangan natin i-schedule kung anong oras, tsaka anong kailan or ilang beses magsisend. So, up to 4 times siya pwede mag-send sa isang araw. So, hindi siya on demand. Dito sa Telegram, anytime na gusto nyong malaman yung sales, yung settings, pwede nyong i-chat yung car wash natin. As long as online ito, connected ito sa ating wifi at mayroong internet, magre-reply siya ng yung gusto nating malaman na variable. Halimbawa, sales or time settings. So, lahat pwede nating makita dun sa Telegram chat. Okay? So, kailangan lang connected siya sa ating Wi-Fi network. So, kailangan mayroong internet. So, may ano na tayo, di ba? Mayroon na tayong tutorial para dyan dun sa previous video natin. So, ganun pa rin yung process. Ang i-discuss natin ngayon is ito lang Telegram, kung paano natin i-activate itong Telegram. So, paano ba makakuha ng token tsaka chat ID? So, punta lang kayo sa Telegram. So, ito is desktop version to na Telegram. Pero pwede din naman dun sa mobile na Telegram. Mag-install lang kayo sa mga devices nyo, sa mga phone nyo. So, first is search nyo yung bot father. Dito. Type nyo lang dito sa search kung hindi nyo makikita. Bot father. So, lalabas yan. Itong ganitong picture. Click nyo yan. Tapos, click nyo start. Tapos, dun sa taas, meron siyang new bot. Click nyo lang yan. Or, pwede nyo rin type /new bot. Enter. So, how are we going to call it? So, anong pangalan ng bot nyo? Halimbawa, car wash branch branch 1. Send. Okay, now let's choose a username for your bot. So, gawa tayo username. Car wash 1 underscore bot. So, meron siyang requirement at yung dapat yung suffix niya is bot. Dapat yung last part ng username is bot.
So, try natin yan. Sorry, this username is invalid. So, hindi pala siya pwede ng number yata. Car wash. Tapos, new bot. Ayun. So, meron na tayong bot. So, meron na tayong use this token. So, copy nyo lang yung token. Paste nyo dito sa token. Tapos, balik tayo dun sa Telegram. So, dito natin makikita yung bot. Car wash new bot. Click natin yan. Ayun. Ito na yung ating bot. Pag-start nyo yan, so wala pang mangyayari kasi wala pa tayong nilagay na chat ID sa ating Telegram setting. So, paano makita yung chat ID? Search nyo lang itong ID bot. ID bot. Click nyo yan. Tapos, start. Makikita nyo dyan yung welcome. Tapos, yung username nyo. Tapos, yung ID nyo. So, ito na yung kokopyahin nyo. Click nyo lang yan. Tapos, paste nyo dito sa chat ID. So, yan. Kompleto na. So, save na natin. Save. Ayun. Please restart your machine. Okay. Try natin i-restart. Tapos, open natin yung Telegram natin. Nasaan na yung ano natin? Ayun. Makikita nyo, nag-online na siya. Nag-chat na yung ating car wash. Kasi online siya. Nakakonect siya sa Wi-Fi. So, pagka power on ng ating car wash, basta online na siya, magchat-chat yan na online na siya. Okay? Lagyan natin muna. So, itong 4-in-1 car wash timer, ito yung nakita natin dito. Diba? 4-in-1 car wash timer. So, kung anong ilalagay natin dito sa vendor name, yan yung lalabas dito. Okay? So, click natin start. So, ito yung mga available na commands. So, welcome. Use the following commands. Sales, vendor name. Halimbawa, click natin yung sales. Check natin yung sales dito, diba? 212, diba? Tapos, click natin yung sales or i-type natin sales. So, ayan. Current sales is 200. So, coincide siya dito. Tapos, window name. Ayun, window name is dito. Tapos, channel 1 naman. Click natin channel 1. So, magko-correspond yan sa settings ng ating channel 1. Yung price, 5, yung name, pressure wash, yung time, 120 seconds, kung naka-enable ba yung pause, tapos yung pause limit. So, lahat ng settings na nandito, pwede nyong makita, ma-retrieve. Okay? Tapos, halimbawa, mayroong gumamit. So, dito, tatry ko lang. Hulugan ko yung ating vendor. Tapos, may nag-start, halimbawa, channel 1. Itong pressure washer. So, ayan. So, nag-update siya. Every time mayroong maghuhulog or gagamit ng ating vendor, magchat-chat yan na sale from pressure wash. So, 5 pesos. Kasi yung price natin sa pressure wash, 5 pesos. So, nag-update na rin yung sales. 217. Dito, 212 pa lang kasi hindi pa natin to na-refresh. So, refresh natin. So, ayan. 217 na. Okay? So, yun lang. Maraming salamat.